Sa iba pang balita, patay ang isang lalaki sa Davao City matapos itong tagain ng kanya mismong anak. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Balita mula sa Davao City. Dead on arrival sa pagamutan ng biktimang ama na pinagtataga ng itak ng kanyang sariling anak matapos magtamo ng maraming sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Alas 7 ng gabi, Pebrero 4, 2025 sa Purok Tisa, Barangay Tanandang, Tugbok District, Davao City. Sa report ng Los Amigos Police Station, kinilala ang biktima na si alias Rolando, 60 anyos, habang ang anak na suspek na kilalang si alias Ray, 26 anyos. Sa inisyal na investigasyon, ayon sa kwento ng kapitbahay, pareho umanong dumalo ang dalawa sa isang birthday party ng kanilang kapitbahay. Ngunit pagdating sa bahay ng kapatid ng suspek na anak din ng biktima, biglang nakarinig ang kapitbahay na si alias Elisa ng isang ingay. Dagdag pa nito, matapos ang kaguluhan, nakita nito ang suspek na lumabas sa kanilang bahay na duguan at nagtamo ng mga sugat at sinabi ng suspek na pinatay niya ang kanyang ama dahil inunahan siya. Ngunit ayon sa 14 anyos na apo ng biktima, ibinunyag niya sa mga otoridad na sinadyang sinugatan ng kanyang tiyuhin ang sarili kaya may sugat ito. Sa ngayon, ginagamot ang suspek sa Southern Philippines Medical Center o SPMC dahil sa mga sugat ito. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Patay ang isang magsasaka matapos pagbabaril ng mga armadong lalaki sa Sitio Video, Barangay Kudkud, lungsod ng San Carlos, Negros Occidental. Ang biktima kinilala na si Jerry Caballero, 41 anyos, residente ng nasabing lugar. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Basman Macarangal Jr., hepe ng San Carlos City PNP, si Caballero ang pinasok na sa kanyang bahay at pinagbabaril ng hindi pa nakilalang suspect. Sa ngayon, patuloy pang investigasyon ng kapulisan kung sino ang may kagagawa ng nasabing krimen at kung ano ang motibo. Para sa MBC TV Network News, ito si RH46 Rex Cantong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Arestado ng otoridad ang 6 na mangingisda sa bayan ng San Antonio Norte, Samar ng aktong mahulang mga ito sa paggagamit ng kompresor. Paliwanag ng PNP, ito ay paglabag sa Section 6 Unauthorized Fishing ng Republic Act No. 10654. Sa kabila na ipinagbabawal ang paggagamit nito, ngunit napag-alaman ng maraming mangingisda pa rin ang gumagamit na nasabing kompresor. Nahuli ang 6 sa isang seaborne patrol ng otoridad. Gamit ng mga ito ang isang motorized bangka at naroon sa bangkang illegal fishing para Pernalias. Matapos na makatanggap ng impormasyon, ang otoridad agad na naglunsar ng nasabing operasyon doon sa nasabing lugar. Dinala ang mga nahuling mangingisda sa San Antonio Municipal Police Station at nakatakdang humarap sa karampatang kaso. Mula sa MBC Network News, RH34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Patay ang 18 anyos na binata matapos maaksidente habang sakay ng kanyang motorsiklo sa bayan ng Rosales. Sa ulat ni OIC Chief of Police Major Noel Cabakungan, mabilis na binabagtas ng biktima na si Roland Teledilpin ang National Highway ng Barangay Carmen East sa nasabing bayan papuntang Hilaga nang mawalan ito ng kontrol sa manubela at bumangga sa puno sa gilid ng daan. Sa lakas ng impact na bali ang harapang shock ng motorsiklo at humiwalay kasama ang gulong habang bumalibag naman ang katawan ng biktima. Kaya nagtamo ito ng matinding sugat sa ulo at iba pang bahagi ng katawan na inaatakbo pa ito sa paggamutan subalit hindi na umabot ng buhay. Nabatid na nangangamoy alak ang biktima nang maganap ang aksidente. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pardo Aristertet, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.